Ang nakaraan, masayang-masaya si Berto dahil parehong pumayag si Mang Rodel, at Jasmine na muli siyang umakyat ng ligaw. At sa pagpapatuloy ng kwento, habang nasa trabaho si Jomar ay naisipan niyang tawagan muli si Jasmine ngunit naka-off ang cellphone nito, at nagtataka siya bakit hindi ito makontak, at tumawag siya sa kanyang tiya Charon kung pwedeng mapuntahan si Jasmine at para kumustahin at kung bakit hindi niya ito matawagan, at tumugon si Aling Charon sa kanyang tawag at dali-daling pumunta sa tahanan nila Jasmine. At pagdating ni Aling Charon kina Jasmine, ay sinalubong siya kaagad nito ng pagbati ng magandang araw, at mabuti po na nagkita tayo, galing po ako sa inyo, ngunit walang tao, para isauli ang ibinigay na cellphone sa akin ni Jomar, at nagtaka at nagtanong si Aling Charon kung bakit niya isasauli ang cellphone. At sinabi ni Jasmine kay Aling Charon, na may narinig siyang bulong-bulungan sa palengke, tungkol kay Jomar na hindi maganda at kinumpirma niya, at hindi siya kumbonsido sa sagot ni Jomar, at minarapat na lang niyang isauli ang cellphone, para hindi na siya magkaroon ng problema. At naintindihan ni Aling Charon, ang mga dahilan ni Jasmine, at nang iaabot na ang cellphone ni Jasmine kay Aling Charon ay siya namang pagdating ni Berto at sabay sabing magandang umaga Binibini, kumusta ka na? At parang iba ang tingin ni Aling Charon kay Berto at kay Jasmine na parang nakakaramdam siya na mayroon na mamagitan sa kanilang dalawa. Ipaalam kaya ni Aling Charon kay Jomar, ang kanyang nalalaman, at ano ang magiging reaksyon nito? Abangan sa susunod pang mga kabanata ng kwentong walang kapalit, sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.